Ikaw ba yung taxpayer na mayabang? Pinagmamayabang mo ba na taxpayer ka? Pinagmamalaki mo ba na taxpayer ka? Pakinggan mo to. Hindi lang buwis mo ang pinanggagalingan ng pondo ng gobyerno. Pinagsama-samang buwis ng milyong-milyong Pilipino at mga negosyo ang bumubuo nito. Kahit maraming tumatanggap ng ayuda ay nagbabayad din ng buwis. Kapag bumibili sila ng mga produktong may VAT at iba pang taxes, ang ayuda ay hindi personal na pera ng sino man taxpayer. Isa itong programang pinopondohan ng pambansang budget na nagmumula sa iba't ibang pinagkukunan ng kita ng gobyerno. Kabilang ang buwis. May karapatan ka magtanong kung tama ang paggamit ng buwis. Pero, hindi ibig sabihin na ikaw lang ang may ambag sa pundong yun. Ang pagiging taxpayer ay hindi nagbibigay ng karapatang maliitin ang mga tumatanggap ng ayuda. Pareho-pareho tayong mamamayan at may iba't ibang paraan ng pag-aambag sa lipunan. Kung may reklamo ka, mas makabuluhan na itanong kung maayos ba pamamahagi ng ayuda kaysa sabihin, buwis ko lang ang nagpapakain sa kanila. Hindi lang ikaw ang taxpayer, boy. Kahit ang mahihirap ay nagbabayad ng VAT kapag bumibili ng pagkain, sabon, load, at iba pang mga produkto. Hindi mo pag-aari ang pondo ng gobyerno. Pampublikong pondo yun na binuo mula sa kontribusyon ng milyong-milyong Pilipino at mga negosyo, mga negosyante. Ang pagiging taxpayer ay hindi lisensya para maliitin ang ibang mamamayan. Kung ipinagmamalaki mong taxpayer ka, dapat ipinagmamalaki mo din na pananagutan ng gobyerno sa tamang paggamit ng buwis, hindi ang pangmamata sa mahihirap. Sinigil talaga ako ha? Ang tanong ay hindi, bakit may ayuda? Ang tamang tanong ay naipapamahagi ba ito ng maayos? O naipapamahagi ba sa tamang tao? Maraming tumatanggap ng ayuda ang nagtatrabaho rin o nagbabayad ng indirect taxes. Hindi sila basta nakikinabang ng walang anumang ambag. Ang buwis ay para sa serbisyo publiko, kalsada, ospital, paaralan, seguridad, at social assistance. Hindi ito para pumili kung sino lang yung may karapatang manghinabang. Kung talagang concerned ka sa mga buwis, mas makabuluhan ang panawagan laban sa korupsyon at pag-aaksaya ng pondo kaysa ang sisihin ang mga mahihirap. Mayaman ka Ikaw yan Papera ka. Kung ipinagmamalaki mong taxpayer ka, tandaan mo, hindi lang ikaw ang may ambag sa kaban ng bayan. Hindi umiikot ang gobyerno sa buwis mo lang. Milyong-milyong Pilipino at libo-libong negosyo ang bumubuo sa pondo ng bansa. Kung sa tingin mo, ikaw lang ang bumubuhay sa gobyerno, baka sobra lang ang tingin mo sa sarili mo. Baka sobra yung tingin mo sa laki ng ambag mo. Ang tunay na taxpayer ay humihingi ng transparency. Hindi naghahanap ng taong mamaliitin. Mas malaki ang nawawala sa korupsyon kaysa sa ayuda. Tandaan mo yan. Doon ka magalit kung talagang concern ka sa buwis. Hindi mo pag-aari ang kaban ng bayan dahil na nagbabayad ka ng tax. Pampublikong pondo yun, boy. Hindi personal na wallet mo. Ang isang taong tumatanggap ng ayuda ay nananatiling mamamayan na may mga karapatan sa ilalim ng batas. Ang ayuda, programa yan ng gobyerno. Pinasa ng gobyerno hindi lang sa personal na donasyon. Sasabihin mo, tax namin ang ipapakain sa kriminal, patayin na lang yan. But, ang batas ang nagpapasya ng parusa, hindi galit ng tao. Kung gusto mong pairali ng batas, dapat tanggap mo rin ang due process. Hindi pwedeng pili lang ang gusto mo sundin. Ang gobyerno ay may obligasyong kustodyahin ang mga nakakatulong. Nakakulong sila, di ba? Nakatulong rin sila ng mga panahon hindi pa sila nakakulong. Di ba? Nagbabayad rin sila ng buwis. Porkit nakakulong na, parang mamalitin mo na. Ang pagdidesisyon kung may isala ang isang tao ay trabaho ng korte, hindi ng social media. Pagmamalaki mo sa social media, taxpayer ako. Tax ko ang ipapakain sa mga taong yan. Bad habit. Hindi lang tax mo ang ginagamit ng gobyerno. Tandaan, pondo ito ng buong bansa. Buong bansa. Kapag naging biktima ka ng krimen at kailangan mo ng pulis, korte, ospital, tax din ng lahat ng gagastos doon. Hindi lang tax mo. Bakit? Milyon na ba yung tax mo na naambag mo? Ang gobyerno ay hindi lang para sa mga mabubuting tao, boy. Trabaho rin itong ipatupad ang batas kasama ang pagpapatakbo ng mga kulungan
Kung ayaw mong gamitin ang buwis sa mga preso, handa ka rin bang, huwag gamitin ang buwis ng iba kapag ikaw naman ang nangangailangan ng serbisyo ng gobyerno. Kunwari, nakulong ka. Inosente ka, wala kang kasalanan. Boy, may nakukulong boy kahit inosente. Paano kung gawin din sa, huwag pakainin yan. Bakit? Ilan buwis na ba yung naiambag mo sa lipunan? Tingin mo, mas shoulder nun yung lahat ng, yung sentence mo sa shoulder? Oh, let's say, murder, hindi naman ikaw yung pumatay. Murder ka, ilang years yun? Yung pondo mo pang lang, yung naambag mong pondo, mga let's say, pang 1 year lang. O, di ba? Isipin mo yon. Isipin mo yon, ha? Ang proseso ay hindi pinapakain. Anong tawag doon? Proseso. Preso. Again. Ang preso ay hindi pinapakain dahil gusto siyang gantimpalaan. Pinapakain siya dahil obligasyon ng Estado habang siya ay nasa kustodya. Kung talagang concern ka sa buwis, mas malaking usapin ang bilyong-bilyong nawawala sa korupsyon kaysa sa pagkain ng mga preso o ayuda. At kung gusto mong mas may... Higil ako eh. Hindi ka shareholder ng Pilipinas. Hindi ka shareholder ng Pilipinas dahil lang sa may ambag ka, nagbabayad ka ng tax. Mamamayan ka lang din. Katulad ng iba. Ang tax ay hindi VIP pass para magdikta kung sinong tao ang may karapatang mabuhay o manginabang sa serbisyo ng gobyerno. Ha? Mas delikado ang taong iniisip na dahil taxpayer siya, pwede na niyang baliwalain ng batas kaysa sa taong marunong rumispeto sa proseso ng hustisya. Ha? Ang tunay na sukatan ng isang taxpayer ay hindi kung gaano kalaki ang buwis niya. Hindi kung gaano niya nauunawaan na ang gobyerno ay para sa lahat ng mamamayan. Hindi lang sa kanya. Pwede ka magtanong kung saan napupunta yung buwis mo. Panagutin ng mga korap. Pero wag mong ipagkamali na ang kaba ng bayan ay personal mong alkansya. Ha? Hindi sa'yo yun, boy. Ang buwis ay hindi lisensya para maliitin ang kapwa. Ito ay ambag. Ambag para sa lipunan, hindi puhunan para sa kayabangan. Kung ipinagmamalaki mong taxpayer ka, ipakita mo sa asal, hindi sa paghahamak ng mga kapuspalad na tao. Ha? Ang tunay na kaaway ng buwis ay hindi ang mahihirap o ang mga tumatanggap ng korupsyon. Diba? Kasi, pag may ayuda, may korupsyon yun. Matig, may korupsyon yun sa gobyerno. Ha? Tatano. Kasi, ganito ang tunay na kaaway ng gobyerno ay ang korupsyon, pagnanakaw, at maling paggamit ng pondo ng bayan. Ha? Eto, tandaan mo to. Ang tax ay responsibilidad, hindi medalya. At ang pagiging taxpayer ay hindi nagbibigay karapatang maliitin ng ibang Pilipino. Bago mo sabihin tax ko yan, tandaan mo muna, ang gobyerno ay pinopondohan ng buong sambayanan, hindi ng iisang tao lang, hindi ikaw lang. Kaya ang respeto sa kapwa ay dapat mas malaki kaysa sa yabang sa binabayaran mong buwis. Hindi ganun kalaki yung ambag mo sa lipunan para tax ko yan. Pipicturan ka. May pipicturan ka. Oh, dito lang napupunta yung tax ko? Hindi ganun kalaki yung tax mo, boy. Hindi ganun. Ayusin mo yan. Hindi ikaw ang pinaka legendary taxpayer dito sa Pilipinas. Pantay-pantay tayo dito. Ultimo pagbili ng chichirya, ng kung ano-anong kahit 5 piso lang yan, may tax yan, boy. May ambag yan. Nanginginabang ka din dyan. Kung hindi man ngayon, darating. Ha? Taxpayer ka? Bago ka na.